Isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat mga kapatid. Narito naman po ulit ang ating programang The Bible Gospel Hour. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Bible Gospel Churches. At kami po ay nandito na po tayo sa ating pag-aaral muli sa ating mga salita ng Diyos. At nandito na tayo sa Matthew chapter 13. At bago natin simulan ang ating pag-aaral, gusto po muna namin batiin ang ating mga kaigsuunan, mga kapamilya, at mga kapatid na nagpatuloy na sumusuporta sa ating programa. Unang-una sa lahat, gusto ko batiin ang mga kaigsunan at mga kapatid natin dyan sa Ubay at sa Lubang, Gindulman, Hagna, Calvario Luway, Basakdako Albor, Bahi Albor, sa Dawis, sa Kalape, at sa Tagbilaran, at ang ating dito sa ating church sa Alegria Sur, Luway. No? Magandang umaga po sa inyong lahat. Brother Ken, sa pagbasa sa Matthew 13, mula verse 1 hanggang verse 30. Sige, Brother Ken. Okay. Verse 1. Niadlong adlaw, mipahawa si Jesus sa balay, ug milingkod sa daplin sa dagat, ug mingdugok kaniya ang daghang katawhan. Tungod niini, misakay siya sa usa ka sakyanan ug milingkod. Ug ang tanang katawhan nanindog sa baybayon, ug siya nagsulti kanila, ug daghang mga butang pinaagi sa sambingay sa pag-ingon. Ani karon, usa ka magpupugas miadto sa pagpugas. Ug sa nagpugas siya, ang uban nga lugas nahulog sa daplin sa dalan, ug nanugok ang mga langgam ug ilang gituka. Ang uban nahulog sa kabatuan diin walay daghang yuta, ug gilayon miturok tungod kay wala silay kalawom sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw, nangalawo sila, ug tungod kay walay gamot nangalaya. Ug ang uban nahulog sa kasapinitan, ug mitubo ang mga sampinit, ug nagtabon ug naglumos kanila. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nagapamunga. Ang uban usa ka gatos, ang uban ka unuman ug ang uban katluan. Ang adunay mga igdulongog makapatalinghog, ug sa miduol ang iyang mga tinunan nagaingon kaniya. Nganong nagasulti ikaw kanila sa mga sambingay, ug sa mitubag, ug siya sa mitubag. Mingon kanila, kay kaninyo gitugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit, apan kanila walay itugot. Kaya ang adunay iya paghahatagan og magadagaya, apan ang walay iya pagakuhaon gikan kaniya bisan pa ang iya. Tungod niini nagasulti ako kanila sa mga sambingay, kaysa nagatanaw sila wala makita, ug sa nagapatalinghog sila wala makadungog, ug wala usab sila makasabot. Ug natuman kanila ang tagna ni Isaiah nga nagaingon, pinagi sa pagpatalinghog makadungog kamo, ug dili kamo makasabot. Pinagi sa pagtan-aw makita kamo, ug dili kamo makatukid. Ug ang kasing-kasing niining lungsura gikubalan, ug ang ilang dalunggan nabungol sa pagpatalinghog, ug gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makita. Pinaagi sa ilang mga mata, ug makadungog pinaagi sa ilang mga igdulungog, ug makasabot pinaagi sa ilang mga kasing-kasing, ug aron dili sila managbalik ug pagaayuhon ko. Apan bulahan ang inyong mga mata kay nakita, ug ang inyong mga igdulungog kay makadungog. Kaysa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga daghang mga manalagna ug mga matarong nga buot mutanaw sa mga butang nga inyong nakita, ug wala magpakita, ug sa pagpatalinghog sa mga butang nga inyong ginapatalinghog, ug wala magpakadungog. Busa, patalinghogin ninyo ang sambingay sa magpupugas, bisan kinsa nga nagapatalinghog sa mga pulong sa gingharian, ug dili niya sabton. Muani ang dawtan ug muilog sa napugas sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang nahapugas sa daplin sa dalan.
ug ang nahapugas sa kabatuan mao kadtong nagapatalinghog sa pulong ug sa gilayon gidawat niya nga malipayon. Apan kaniya walay gamot, kundili milungtad sa diyutayng panahon lamang. Ug kung maabot ang kalisdanan kung paglutuson tungod sa hingdunggan sa pulong, gilayon siyang mahipandol. Ug ang nahapugas sa kasampinitan kini mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, apan ang pag-atiman niini nga kalibutan ug ang libong sa mga bahandi nagalumos sa pulong ug mahimo siyang dili mabungahon. Ang apan ang nagapugas sa maayong yuta mao kadtong mga nagapatalinghog sa pulong ug nakasabot niini siya sa pagkamatiud nagapamunga. Ang usa ka gatos, ang usa kaunuman ug ang usa katluan. Usa na usab kasambingay iya giasoy kanila sa pagingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagapugas sa maayong binhi sa iyang uma. Apan samtang nagakatulog ang mga tawo, niabot ng iyang kaaway ug nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw. Apan sa nagtubo ang trigo ug namunga, midagaya usab ang bunglayon ug nangapanuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay. Nagaingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas ug maayong binhi sa imong uma? Busa, diin man gikan ang bunlayon. Ug siya nagaingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat niini ug ang mga ulipon na nagaingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami ug pangibton namo? Apan siya miingon, ayaw, tingali nga sa pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. Pasag din ninyo nga managtubo una sila pagdungan hangtod sa pag-ani. Ug unya sa panahon sa ting-ani, magaingon ako sa mga ngani. Ito ninyo una ang bungaylon ug hugpunga sa pinong-pino aron pagasunogon. Apan ang trigo, tigom ninyo sa akong dapa. Okay, nandito naman tayo ulit sa Matthew 13 verse 31. Ang pulong ng Diyos nagaingon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil na mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Verse 33, nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inahalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsan ang buong masa. At sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ng sanlibutan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao na naghahasik ng mabuting binhi, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ay ang masasamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig.
Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis di sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama, ang may pandinig ay makinig. Verse 44, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito sa isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Verse 47, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inahagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maniningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Verse 51, naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno na sambahayan na kumukuha ng mga bagay ng bago at luma sa kanyang taguan. Verse 53, nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan. Liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pananampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. At magpasalamat at humingi ng gabay sa ating pag-aaral ngayong araw nito. Mag-aampo kita. Mapagmahal naming Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat po sa mga pagpapala na binigay niyo po sa amin, lalo-lalo na po Lord sa pag-aaral po namin sa iyong mga salita. Ikaw nawa ang makita ng mga taong nakapanood nito at nakaparinig sa iyong mga pulong Panginoon, at ito po ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na gawain at makita Diyod ang himaya na natatamasa ng iyong mga anak Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Lord, at kinitanan akong gaan po sa ngalan ni Kristo, among Ginoo ug manluluwas, at sa paggabay ng inyong banal na Santong Espiritu. Amen. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Base po sa aking natutunan, ito ay isang talinghaga ng paglago. Isang lalaki ang lumabas upang maghasik ng butil. Ang tao ay kumakatawan sa Diyos at ang binhi ay ang kaniyang mensahe. Kung paano ang itinanim na binhi ay nagsisimulang tumubo, ang salita ng Diyos ay nagsisimulang lumalim at lumago sa isang tao. Matututunan din nating maibahagi ang salita ng Diyos. Magkakaroon ng mga resulta, may tatanggi, may tatanggap at mamumunga.
Ang isa pang aral ay kailangan ng mga tao na magkaroon ng bukas na puso upang matanggap ang salita. Hindi natin sila makukumbinsin sa intelektual na katotohanan at ang kanilang pangailangan kay Jesus. Ang kanilang mga puso ay dapat handa. Mga kapatid, sa Matthew 13 ay pinakita sa atin ng Panginoong Hesus ang paggamit niya sa mga talinghaga at mga pag-ilustrasyon niya sa naralapit na paghahari ng ating Panginoong Diyos. Doon sa mga talinghaga na ibinigay ni Hesus Kristo, mahitungod to sa mga magsasaka na nagasik ng mga binhi, at makita rin natin yung mga mabubuting binhi at mga damo at sa butil ng mustasa at sa lebadura. At nagbigay siya ng ilustrasyon dun sa mga natatagong kayamanan, no? At sa mga perlas na mahalaga. At dun sa mga mangingisda na gumamit ng lambat para makapakita lang talaga ng Panginoong Diyos ang darating na panahon sa kanyang paghahari. Sa paggamit ni Jesus ng mga talinghaga, makikita natin kung bakit niya ginamit yun. No? Sa verse 34-35, alam natin na ang punto ng ating Panginoong Hesukristo, kaya siya gumagamit ng talinghaga, isa rin yun sa standard ng Panginoon at sa pagsunod niya sa Diyos Ama sa Old Testament, no, na hitungod sa mga propeta na kailangan daw si Hesukristo ay gumamit ng mga talinghaga na para maipahayag sa kanyang mga katawan. No? Sinabi dito sa verse 34, no, sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. At verse 35, kaya ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. So maliwanag na mga kapatid na kung bakit gumagamit ang ating Panginoong Hesukristo ng mga ganitong way sa pamaagi sa pag-share ng mga salita ng Diyos. At dito napaliwanag din ang anong ibig sabihin ng mga talinghaga na ibinigay niya, na mga example. Sa verse 36 to 43, hindi ko na maisa-isa lahat kasi mga kapatid na dahil sa ating limitasyon sa oras. Doon muna tayo sa mga mabubuting binhi at damo na talinghaga. So mababasa natin sa verse 36 to 43 ang pagbigay niya ng kahulugan sa mga talinghaga ng mga damo at sa triguhan. So, sa verse 37, makikita natin na ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao na naghahasik ng mabuting binhi. Ang mabuting binhi, bali ang anak ng tao sa Jesus, yung naghasik ng mabuting binhi na binigay niya example. Ang bukid ay ang sanlibutan. Tandaan natin, no, yung bukid pala, yun yung ibig sabihin nun is ang ating kalibutan o ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi. Yung mabubuting binhi, yun yung pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. At sinabi rin dito, ang kaaway na naghasik na mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang masasamang damo ay hinihawatig niya dito ang mga kaaway, no? Kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan. Sa panahon ng harvest time, pag-aani, yun ang panahon ng katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. At ito ang mangyayari mga kapatid, no? Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanyang ama. Ang may pandinig ay makinig. Maraming salamat sa Panginoon na makita talaga natin na ang meaning ng talinghaga is napakalalim, no? Na biruin nyo, pinakita niya doon kung ano mangyayari sa mga huling araw sa sabihin na natin sa Judgment Day, kung ano yung mangyayari. At makikita din natin
kung ano yung mga panghitabo na himuon, no? Ang mga anghel, sila yung mga sila yung tinatawag dito na tagapag-ani. So makikita natin sa susunod na mga ilustrasyon ng ating Panginoong Diyos, may tungod doon sa paghahari ng Diyos, no? Yung ginamit na ilustrasyon ng Panginoon, yung sa mangingisda, akin na lang babasahin, no? Sa verse 47, no? Ito ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Makikita natin sa katapusan, mga kapatid, na kung paano sineperate ng Panginoon Diyos or paano niya pinili o sa panahon ngayon ng well known na salitang filter, no? Kung paano ipinilter ng Panginoon ang mga masasama at mabubuti. Sa darating na panahon, ang mga anghel ay ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. Kaya mga kapatid, kailangan talaga natin siguraduhin ngayon pa lang na kung mapapasama pa tayo dun sa mga banal na makukuha or mapipili at hindi tayo yung mga iahagis sa mga natigas na maningas na pugon. Kaya mga kapatid, no, sa ating aplikasyon, no, sa verse 51 to 52, makikita natin dito na nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Nagtanong si Jesus kung naunawaan ba natin yung mga talinghaga na pinapaabot niya, lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Magugulat na nga lang tayo kung sa panahon sa mga darating panahon kung ano pa yung mga pwedeng mga high-tech na mangyayari. Kasi biruin nyo, sa mga cellphone natin, nababago na yung mga mukha natin, nababago na yung mga boses. Tapos kung may gusto lang tayong i-search, makikita na natin kaagad. Kaya talagang nire-remind talaga tayo, mga kapatid, na kung naunawaan na ba natin yung mga salita ng Panginoon. Kasi kahit sa sarili ko, mapapansin natin na habang tumatagal, parang mas lalong palalim na palalim yung mga katanungan natin kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Pero sinabi nga na makikita nga rin natin sa verse 53 to 58 na may nag-reject talaga, no? Hindi tinanggap si Jesus, lalo na pa sa kanyang lugar, no? Sa Nazareth. Kung babasahin nga natin sa verse 53, nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon, umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya makagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba saan niya natutunan ang lahat ng ito? Kaya takang-taka ang mga kababayan niya, mga kapatid dito, no? At dito, at ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan. Nasabi niya nga, sa sariling bayan padala mismo, hindi nila tinanggap si Jesus. At dahil doon, no, makita natin sa last verse ng ating sa Matthew 13, at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalagan. O makikita din natin na kung gumawa pa siya ng kababalagan nung time na yun, tingin ko ang ating Panginoong Hesukristo hindi mapapaho. Pero alam natin na ang lahat ng pangyayari sa buhay ni Hesukristo is
nandun ang giya at kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya talagang nangyari yun, mga kapatid. Sa ating conclusion, mga kapatid, isa lang naman gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Jesus dito, na ano man ang dumating sa atin, no, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na mga henerasyon, kailangan talaga natin maintindihan na ang pulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan talaga natin maintindihan ang salita ng ating Diyos. Dahil kung alam na natin, naintindihan na natin kung anong gustong ipabot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, tsak na maintindihan natin ang mga kalooban niya na gustong maitabo sa ating kinabuhi. At sa ating panapos, mga kapatid, munting paalaala lang na kailangan natin mamuhay na bilang isang Kristiyano na may paggiya ng salita ng Diyos. At yun lang naman po ang mai-share namin sa araw na ito at sa ating pag-aaral. Naway naintindihan nyo ang mensahe mahitungod sa chapter 13 ng Mateo. At ako muli si Pastor Jomar Crisponte at Ako si Brother Kem. at God bless you all.